Jay. Ngayon na nandito ako sa politics, ngayon ko lang nalaman na kakaunti lang pala ang politiko talaga na sincere. Masarap ang posisyon, masarap ang power, masarap ang pera. Nabalitaan pa namin yung 77, yung famous na 777. Famous, ha? Na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. 2 beses po tayo nag-upload mga kayon, 1:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. Kung magkaroon naman tayo ng upload sa gabi, mga 9:00 onwards, yun na po yung mga bonus round natin na tinatawag. Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is January 9, araw ng piyesta ng Quiapo, araw ng Thursday dito sa Pilipinas, at maraming salamat po sa pagtangkilik at pagkanonood nyo dito sa akin sa Joe Malone TV. At habang nagkakagulo sa Quiapo dahil piyesta ng itim na Nazareno, pista ng itim na Nazareno, ituloy lang natin yung usapan natin, yung issue ng mga bayan na kailangan natin pag-usapan, kailangan natin talakayin, kailangan natin palagan, kailangan natin bosesan. At gaya na itong susunod na topic natin, talaga naman, Diyos ko, ang daming revelation. Kung tutuusin, pwede naman pala, di ba? Kita nyo? Pwede naman pala, di ba? Kung bago ka rito sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Oo, syempre, matindi yan, di ba? I hate drugs. Oh! 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 Ah, yeah. Aba, matindi! Oh, yun na natin, paki-like, share yung video natin sa mga tropa mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anakan mo, para na sa ganun makita nila at marinig nila at malalaman nila mas lalong lumalaki yung natin, yung jurisdiction natin, yung sakop natin, yung lawak natin, at patuloy na pinaglalaban natin yung ating BP. Gamit na lang itong mga hashtag natin dito sa taas. Protect BP Sara, Joe Malone TV at hashtag DTS kami. Siyempre kailangan proud tayo, di ba? Oo. Ito na mga kayo, attendance check muna tayo para sa mga viewers natin, yung mga audience natin na lagi nakatutok nanonood dito sa programa natin. Shoutout po sa inyong lahat dyan, yung mga OFW na nagpapakahirap. Saludo po ako sa inyo. At maraming salamat sa pagsubaybay, pagtutok, pag-comment, yung pagsalin nyo dyan sa comment section natin. Maraming salamat. Tandaan nyo po, 3 po ang sinusuportahan natin ngayon. 3 na. Green Hearts for BP Inday Sara Duterte. At Blue Hearts for Inday, Isko Moreno. At yung pangatlo, yung si Pastor Apollo Quibloy. So, Purple Hearts naman siya. Maraming salamat sa pakikipag-cooperate nyo dyan sa atin, sa comment section. Paki-like and share na po yung video natin. Dyan po, masaya na po ang inyong lingkod. At meron din pang join membership dyan para sa mga exclusive at mga content na para sa mga membership lang, o pwede rin kayo yung mga unang manood, unlimited shoutout sa mga live natin. Maraming salamat. Ito na, umpisahan na natin. Aba, matindi! I hate drugs. Diba? Umpisahan na natin. Pwede naman pala, diba? Pwede naman palang bumoses, pwede naman palang pumalag, diba? Gaya nito ni Mayor Magalong ng Baguio City. Diba? Kung makailan, tatandaan nyo, na in-expose niya yung 7-7 scheme, yung 7-7 na pagka umaten ng kongresista doon, sumama kaya speaker, makakakuha ng 777, yung 7 million sa AKAP, 7 million sa NAICS ba yun, mga ganon, 7 million sa Tupad, mga ganyan. Basta, hayaan na natin na si Mayor Benji Bangalong, yung magsasabi niya at magbubulgar niya. Kung tutuusin, di ba? Pwede naman pala. Bakit ganun? At hindi lang yun, I'm sure napanood nyo na to sa iba, pero meron siyang karuktong dito na in-interview siya. At nandito rin si Greco para magbigay din ng saloobin about to sa ayuda. So, kinonsolidate natin itong mga video na to para lang sa ganun, mapag-usapan at matalakay natin itong issue ng bayan na kailangan natin pag-usapan, kailangan natin posesan. O, di ba? According nga kay Mayor Benji Magalong na uunti lang pala talaga. No? Nakakalungkot. Na uunti lang yung matino na opisyalis. Na karamihan talaga gusto lang ng power,
ng posisyon at ng pera. So tatlo nga daw yun eh. Ang sarap MAP nga daw, map. Pera, posisyon, power. Okay? Pakinggan na natin. 'Di ba? Pakinggan na natin then magbigay tayo ng ating reaction sa bawat dulo. Tatlong video ata to na clip na pinagsama-sama natin. Issue ng bayan nating pag-usapan, Jomalon TV para sa programa natin. Alright? Some critics would say that this 2025 budget is actually an election budget. Do you share the same sentiment, sir? Since you're talking about pork barrel, among others. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda Yun. na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan eh. We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors dun sa ating League of Cities. At ganoon din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila. Grabe. Tumamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 7-7, yung famous na 7-7-7. Famous, Na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 7-7-7. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIC, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million, paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin yun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Reliable allegations, sources. reliable sources ang pinanggagalingan. Ang sabi naman po ng House leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the Yun. government. So, ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So, hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nilang i-share sa amin yung data. Yun. Yun na yun. Alam mo ba na kami sa local government, halos wala kami natatanggap na AIX. Wala rin kaming natatanggap na MAIP, yung medical assistance Medical for indigenous patient. Halos wala rin Indigent. kami natatanggap na tupad. No? Nagmamakaawa pa kami. No? We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pa lang kami nakakuha. Paano kung wala kami kakilala? Paano yung ibang mga local government na walang kakilala? Talaga walang Obvious na matatanggap to. talaga. Sabi na lang sa ako siguro, most probably siguro mga 80%. On 20% lang sa mga AIX fund, tupad fund, MAIP fund ang natatanggap ng local government. Ibig nyo The sabihin rest, po, ang umahawak yan are actually lawmakers. so that's what I want to discuss nga, sir. So ibig sabihin, hindi automatic that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs. At hinihingi nyo pa sa mga lawmakers. See? Yes, kukuha kami sa lawmakers. Tapos hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Sila yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Tapos ang masama pa, pag binigyan mo yung supporters, hindi nila i-share sa amin yung listahan. So there is a huge possibility that once again, these same people will be receiving AIX or Yes. ayuda from the local government kasi hindi mo binibigay eh. Nako. Hindi namin nalalaman kung sino yung mga pinagbibigyan nila. Bawal daw, sabi nila sa amin. And they're invoking itong Privacy Act. Oh, kita nyo na. Oh, bakit naman si Mayor shout out, saludo, grabe. Pwede naman palang pumalag, di ba? Pwede naman pala yung ganun, di ba? Aba, matindi! Pwede naman palang pumalag, pwede naman palang umimik, pwede naman palang bumusis. Bakit Ibinulgar, binisto. Ano yung 7-7 na scheme na yan? Na the famous 7-7 pa nga. Hindi naman siguro magsasalita si Mayor Benji Magalong. Benji pa nga basta Mayor Magalong ng walang basihan. 'Di ba? Kita nyo naman, obvious na. 'Di ba? Yung mga pondo na nandoon sa okay lang pondohan kung as long na talagang yung karapat dapat na tao ang makakatanggap. Ito na, binisto na. 'Di ba? Ni Mayor Magalong. Binisto na yung mga kalakaran dyan sa AKAP na yan, sa mga MAIX na yan, sa tupad na yan. 'Di ba? Grabe. Ito si Iyan ang Greco. polisiya nila. Mamigay ka na mamigay ng pera, mag-print ka na mag-print ng pera. Hindi po yan ang nagpapalakas ng ekonomiya.
Ang nagpapalakas po ng ekonomiya, papatakbo ng ekonomiya, trabaho, negosyo, produksyon. We need to set up and bring in our country jobs and businesses Yes. that will help us manufacture, will help us create, will give Filipinos jobs and something to do and to produce para tumakbo po ang ekonomiya. Umabot na sa 16.09 trillion pesos ang utang natin. Ayon sa Bureau of Treasury, mas malaki ito mula sa mahigit 14 trillion pesos na utang natin sa 2023 as of November pa nga ito. So hindi pa tapos, meron pang December. Pero parang hindi yata nagtutugma ang naging itong balita na ito sa nabanggit mo kanina na survey ng SWS na sa nakalipas na 21, dalawang dekada, 21 years, nakapagtala po ang SWS, batay sa kanilang survey, 63% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap. Yun, Mas patay. mataas ito ng 4% sa 59% ng September at nagkaroon din ng significant na 12 points na pagtaas, no? First time din ito na pagtaas kung ihahambing ang March to June 2024. Sa March, 46%, sa June, 58%, September, 59%, at ngayon nga, 63%. Ang tanong natin, saan napunta itong naidagdag na utang natin? Gayong sa ayuda naman ay parang hindi naman ramdam ng mga Pilipino kung bagbabatayan itong survey ng SWS, Sir Greco. Tama po yan. Eksakto po yung binasa yung survey at eksakto and nagre-relate at nagko-correlate po yan dun sa utang. Yes. Ayon po sa mga eksperto, ang utang daw po ng Pilipinas ngayon ay mahigit 60% na ng budget. Pagka yan daw po Grabe nangyari, naman yun, nagko-collapse na raw po ang bayan. Yan po yung 16 trillion. Ngayon, kaya, ibig sabihin, kaya ka utang ng utang dahil Tapos. meron kang pagagastosan. Ang tanong, saan napunta yung pinagastosan? Dahil bagamat meron ka ng utang, meron ka ng panggastos, but yet over 60% of Filipinos feel na sila ay mahirap. Mahirap pa rin. Ibig sabihin, walang ekonomiya tumatakbong maayos or hindi tumatakbo ng maayos ang ekonomiya, very unhealthy. Walang ekonomiya na bagsak ang ekonomiya ng ating bansa, yun ang point. Because, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung ayuda, Yes. yung akap, yung tulong, yung mga limos, kulang po yan. Yan ang masakit sa programa at polisiya na yan. Yan. Nakita natin ngayon sa ating pamahalaan, yan ang polisiya nila. Mamigay ka na mamigay ng pera, mag-print ka na mag-print ng pera. Hindi po yan ang nagpapalakas ng ekonomiya. Ang nagpapalakas po ng ekonomiya, papatakbo ng ekonomiya, trabaho, negosyo, produksyon, walang napuproduce na nothing, anything sa pamamigay ng dole-outs. Yes. We need to set up and bring in our country Investor. jobs and businesses that will help us manufacture, will help us create, will give Filipinos jobs and something to do and to produce para tumakbo po ang ekonomiya. Yes. Ito, utang Economics. lang tayo ng utang, wala namang significant effect para palakasin ang ekonomiya o magkatrabaho ang tao because the only way na lalakas po ang ekonomiya ay pag nilabanan po ng ating pamahalaan ang korupsyon, Yes. droga, red tape dahil yan po ang hinahanap ng mga negosyante para pumasok sa isang Para bansa. mag-invest. Yang mga negosyanteng yan, mga negosyong yan, ang Linaw. magbibigay ng trabaho sa tao na magpapalakas ng ekonomiya para umasenso ang bansa. Ang linaw, no? Ang linaw nung sinabi ni Greco Belega. Grabe, ang linaw nun, no? Para kasing ginagawa pa tayong tangay, no? Parang ginagawa pa tayong mukhang pera, in short. Na totoo lang. Di ba? Alam kasi nila, huli kasi nila yung kiliti, yung mga trapo, yung mga magnanakaw ng pera ng sambayanan, talagang huling-huli nila yung kiliti ng mga mahihirap. Di ba? Anong sinasabi? Pera lang katapat niyan. Kayang-kayang bilhin, kayang-kayang baguhin yung pag-iisip, kayang-kaya
baguhin kahit prinsipyo. 'Di ba? Kayang bilhin pati boto. 'Di ba? Binagawang mahirap. Mahirap ginagawang mahirap pa. 'Di ba? Yung mga hindi naman tanga, ginagawang tanga. Yung hindi naman mukhang pera, ginagawang pera. Ang hirap pang pumila diyan eh. Kasi gagawin, ang hirap kasi pabalik-balik pa. Parang pinagdadamutan ka pa. Doon sa pera na hindi naman sa kanila. Totoo, 'di ba? Totoo. Bili mo, mamimigay ng pera. Mamimigay ng pera. Okay, mamigay ng pera. Tapos wala namang ekonomiya yung bansa. Ang mangyayari pa, uutang pa sa ibang bansa. O di negative pa lalo. Tapos wala namang pumapasok na investor. Paano wala papasok na investor? Eh kasi yung corruption, alam, mas malawak, malaki pa. Sino ba mag-i-invest, di ba? Eh yung mga tao nga sa Pilipinas, nag-a-abroad eh. Pag nakatikim ng ginhawa sa abroad, hindi na bumabalik. Minamigrate na lang yung mga kamag-anak, yung asawa, anak. Tapos doon na sila titira. Uuwi na lang dito parang turista. Di ba? Magbabakasyon na lang. Pupunta ng Palawan, pupunta ng Siargao, pupunta ng Boracay, tapos babalik ulit sa ibang bansa. Pilipino yan, ha? Di ba? Mamimiss nila yung adobo natin. Mamimiss nila yung sinigang natin. Pero once na they get back here, dito sa Pilipinas, ayaw na ulit nila. Aalis ulit yan. Kakain lang ng adobo, kakain lang ng sinigang. Eh ngayon, meron na nagluluto sa ibang bansa ng adobo. May nagluluto na, di ba? Ng sinigang, may mga negosyo na, may mga Filipino restaurant na. Eh, wala na. Di ba? Ano pa? Parang ginagawa na lang tayong ginagawa na lang tayong uto-uto ng mga magnanakaw ng mga iilang opisyalis na yan. Di ba? Kukunin lang yung contribution, yung pera natin, tapos kunyari mamimigay ng ayuda. Pero wag ka, hindi naman nila pera yun. Pera pa rin natin yun. Perang hiningi nila sa atin, perang ibibigay nila sa atin, bawas pa. Ang problema niyan, nahingan pa yung mga ibang kapwa Pilipino natin. So ilan tayong nagko-contribute para palamunin natin sila, di ba? Nakakadismaya, nakaka-frustrate. Panoorin pa natin ito. Ito yung interview kay Mayor Magalong ng Baguio. Nasaan na? Silence should no longer be an option. Yun. Kailangan magsalita tayo. Yes. Otherwise, aabusuhin tayo ng aabusuhin. Alam mo, Diba? Jay, ngayon na nandito ako sa politics, ngayon ko lang nalaman na kakaunti lang pala ang politiko talaga na sincere. Ano? Sincere. Karamihan ng mga Grabe. politiko kaya tumatakbo. Yan. Ano? Dahil doon sa acronym na MAP. Yan. MAP. Tatlong P. Masarap ang posisyon, Mm. masarap ang power, Mm. at higit sa lahat, masarap ang pera. Yun. Tatlong Mayor, P. dapat ba bahagi ba talaga ng papel ng mga kongresista na sila'y andoon mismo sa pagdidistribute ng AKAP? Hindi ho ba ito'y trabaho ng local government unit at mismo yung LGU yung nakakaalam sa kanilang mga nasasakupan? Dapat ganun ang sistema, Jane. Jane. Dapat ganun talaga ang sistema. No? Ibigay sa DSWD O kaya pera. sa DOLE. Pondo. And then, let DOLE, Yes. DSWD, sila makipag-coordinate sa local government unit. Mm. Yung local government unit naman, dapat yung local chief executive, huwag pakialam. Pabayaan lang niya yung city social welfare niya o kaya yung kanyang peso. Dahil they know better kung sino. At huwag siya makikialam. Huwag siya mag-i-influence kung sinong bibigyan. Ganun dapat ang sistema. Una-una, klarong-klaro naman sa ating constitution. Ano ba ang trabaho ng mambabatas? Hindi ba gumawa ng batas? Batas. Yun lang. Eh paano ngayon na nangyayari na Galing to. pagdating sa ayuda Magalong. sila yung nagdi-distribute? Sila pa ang kumukuha lahat. Na-allocate pa nila during the budget hearing. Pati sa BICAM pa, dadagdagan pa nila para sa kanila. Pangalawa, pagdating sa infrastruktura, nandun uli sila. At nakikialam uli. Ako nga, mismo ako, nakikita ko, yung district engineer, isipin mo, humingi ng approval sa congressman. Saan ka nakakita ng gano'n? grabe. Bakit humingi yung district engineer? Yes. Saka ko na-realize, alam ko na kung sino namimili ng mga district engineer at mga regional director. Hindi pala si Secretary Bunukan. Kundi ito mga mambabatas pala kasi kasabwat nila eh. Kaya kita nyo, yung mga bidding, puro mga rig. Nakakita nyo. Kaya substandard. Sino naghihirap? Taong bayan. Naghihirap. Sayang yung pera. Iba puso na ito ni Magalong. So, ang masama pa, sila pa yung kontraktor. Tapos palalabasin nila na akala mo inosente sila. Pero kamag-anak pa nila, mga anak nila, asawa nila. Di ba? Sinong Mga in-laws ginagago? nila, yun ang mga kontraktor pala. Gumagamit lang ng ibang pangalan. So nakakalungkot isipin na wala na, binaboy na nila yung sistema. Kaya ito naman pagkuan namin, ito naman
Ito naman mga ikinisiwalat namin, mga katotohanan na nangyayari. Yes. Hindi naman para ibagsak ang gobyerno o kaya Oo, ibagsak ang ating oo. presidente. Gusto natin maging successful si presidente. Kasi nga siya mismo nagsabi sa akin I want to redeem the name of my father. Kaya kailangan tulungan natin siya. Kasi kung di natin tulungan si presidente, binabayaan natin bumagsak. Babagsak talaga yung ekonomiya natin, babagsak lahat. Kaya tulungan natin. Then the only way na may tulungan natin sa kanya is malaman niya yung mga katotohanan na nangyayari sa kapaligiran niya. Tama ba ako, Jay? Yes, sir. Bago ko lang ipasa kay Partner Admiral Mayor, ano ho ba yung mensahe nyo na lang doon sa nagsasabi na sa halip na punahin nyo na lang daw at suportahan na lang itong ginagawang programa ng pamahalaan at hindi daw i-politicize? Ano ho ba yung sasabihin nyo po sa kanila? Tama ba yung mali i-condone natin? Tama ba na yung mali ito-tolerate natin? Oo. So anong sistema, anong legacy ang iiwanan natin sa mga kwan? Sa mga I taong remember the bayan. words of Senator Lacson when he said, you have to right the wrong. Diba? Yung mali, gawing tama. Hmm. Yung tama, panatiliing tama. Tama. Hindi ba dapat ganun ang sistema natin? Hindi yung mali, tolerate na lang natin. Grabe. Silent na lang tayo. Kaya nga lagi kong ina-emphasize yan Silence Should is no not longer. neutrality. It is complicity, it is tolerance. And that's the reason why tuloy-tuloy na namamayagpag itong mga corrupt na politician nato. Dahil tahimik tayo Hindi Yes. tayo nagsasalita Correct. Kaya nga, Correct. silence should no longer be an option here. Kailangan magsalita tayo. Otherwise, aabusuhin tayo ng aabusuhin. Alam mo, Jay, ngayon na nandito ako sa politics, ngayon ko lang nalaman na kakaunti lang pala ang politiko talaga na sincere. Grabe, di ba? Sincere. Karamihan ng mga politiko kaya tumatakbo. Dahil dun sa acronym na MAP. MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera. Yun lang yun Yun lang naman talaga incentive nila. Kaya kita mo, nandyan, kung ano-ano na lang ang sistema para manatiling sila, ginagawa nilang magastos. Magastos ang eleksyon. Para sila lang. Kasi yung iba namang kandidato, wala namang kakayahan. Yes. Kaya dito sa Pilipinas, Wala na. ko lang kung may pera ka. Maswerte lang ako na tumakbo ako rito sa Baguio dahil dito sa Baguio, may vote buying, hindi nananalo. Yun ang bumibili. Pinipilit pa rin it never succeeded. Sana ganun na ganun pa rin ang Baguio. Manatiling ganun kasi kukunti na lang ang syudad o sa kunti na lang ang locality na ganyan sa buong Pilipinas. Konting-konti na lang, Mayor. Grabe, 'di ba? Pwede naman Pwede naman bumoses bakit naman ito si Mayor Magalong, 'di ba? Pwede naman Pwede namang bumoses, pwede naman bakit tahimik pa rin tayo, 'di ba? Ako ang pakiusap ko sa inyo mga kayon, paki-like and share itong video natin. Nang sa ganun, malayo yung marating natin, 'di ba? Kaya ako laging nagpapa-comment sa inyo sa baba na attendance check na dahil gusto ko malaman kung gaano nakalayo inaabot yung video natin. May nagko-comment dyan from Sweden, London, sa Pilipinas may Del Sur na, may Iloilo na, may Cebu na. Ibig sabihin lang na malayo na yung nararating ng boses ko, malayo na yung nararating ng vlog ko, malayo na yung nararating ng video ko. Bonus na lang na magkaroon ako ng YouTube engagement kasi nga nagko-comment kayo dyan sa baba. Ang ibig ko sabihin, ang aim ko doon, malaman ko talaga kung saan na inaabot. Kasi malay ko ba, hindi naman namin nakikita dito Nakikita namin dito Pilipinas. Hindi specific. Nakita namin dito US, Asia. Malay ko ba kung saan doon. Kaya ang gusto ko specific na I'm watching from Hong Kong, Japan. Ganun na lang. Nang sa ganun, tumaas din yung moral ko bilang content creator na ang layo na ng inaabot ng video ko. Ang layo na ng inaabot ng vlog ko. At least hindi lang ako yung lumalaban, no? Oo, kumikita kami rito. Yes, kumikita kami rito. Pero yung the fact na aaralin mo yung ire-report ko sa inyo, yung manonood ako rito, manonood ako sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, sa X, manonood ako, tapos kukunin ko yung mga video. The fact na kinoconsolidate ko, ginagawa ko yung assignment ko, ginagawa ko yung homework ko, para pagharap ko sa inyo, equip ako ng knowledge. Hindi pa pwede na salita lang ng salita, walang kwenta, walang sense, walang fake news. Di ba? Ginagawa ko din yung assignment. Yun yung pagpataas ng, yun yung pakonsuelo niya sa akin. Kayo nga manonood ko, kayong mga viewers ko, yung pag-like, share, pag-comment dyan sa baba, di ba? May specific pa ako, sabi ko, green hearts pag BP Inday Sara, purple pag Pastor Apollo Kibiloy, blue hearts naman pagka Isko.
Kasi ine-engage ko kayo na makicomment dyan sa baba. Kasi yun na yung suporta nyo sa amin bilang content creator. Para kahit papano, tumaas yung moral namin, tumaas din kahit papano yung revenue na nakukuha namin. Nang sa ganon, mabuhay ko din yung pamilya ko just like what you are doing that there. Diba? Sa ibang bansa o saan lupalop man kayo nagtatrabaho, nanonood. Diba? Kaya nga, lagi ako nagpapasalamat. Diba? Lagi yon araw-araw, umpisa ng video ko, nagpapasalamat ako sa inyo. Diba? So, pwede, di ba? Pwedeng bumoses, pwedeng pumalag. Pwedeng lumayo yung aim natin, yung boses natin. Pwede tayong dumami. Huwag na tayong manahimik kasi matagal na tayong tahimik eh. Noong wala pang social media, ang hirap eh. Talagang laganap ang vote buying. Malay mo ba, nagbo-vote buying na pala sa ibang lugar, wala namang social media during that time. Kaya mas malawak noon. Ngayon meron na. Di ba? Kita mo nga, nasasaktan na sila. O ano yung expose ni Mayor Benjamin Magalong about sa 7-7 scheme, di ba? About sa mga ganyan, sa mga ayuda, AKAP. Walang problema sa ayuda in the first place. Walang problema sa ayuda ng AKAP, ayuda ng TUPAD, ayuda ng MAIX or NAIX o ano pa yan. Walang problema. Ang problema nga dyan, yung implementation, di ba? Kumbaga, bakit nangyayang according kay Mayor Benjamin Magalong, bakit nangyayang yung mga mambabatas? Kaya nga from the word mambabatas, ano bang trabaho nila? Gumawa ng batas. Bakit sila nangyayang doon sa mga na dapat ang social welfare ang tumatrabaho? Di ba? Obvious eh. So obvious na merong anomalyan nangyayari na nagaganap. Kaya ako lagi kong pakiusap sa inyo, mangialam tayo, bumoses tayo, pumalag tayo, idilat natin yung mga mata natin kasi kailangan mulat. Mulat sa katotohanan. Mulat sa nangyayari, transparency. Di ba anong hamon ni Ted Filon? Hindi na nga plataforma eh. Ang hamon na niya, ilabas yung salin. Malaman kung ano yung negosyo na itong politika na tatakbo na to bago makakuha ng posisyon. Nang sa ganon, alam natin kung capable nga siya. Di ba? O yun na nga yung hamon eh. Hindi na nga plataforma eh. Well, siguro hindi na kailangan ng plataforma. Pero siguro ano na lang yun eh. Kasi kung gaano ka sincere na i-open yung salin mo, yung negosyo mo, na alam mong hindi mo kaya magpatayo ng mga kung anong bahay, bumili ng mga mamaharing relo, sasakyan, na ganun lang. Kasi ang trabaho mo naman sa gobyerno, gumawa ng batas, gumawa ng i-hearing yung mga batas, tapos taong bayan ang dapat na prioridad. Iba hindi, di ba? Obvious naman na. Ang panghihirap pa niyan, obvious na, pero parang wala pa rin nangyayari sa atin. Parang hindi pa rin tayo pumapalag. Di ba? Ako mga kayon ako ginagawa ko talaga reaction kahit paano kumakalapag tayo. Di ba? Sa mga issue ng bayan na kailangan natin pag-usapan, kailangan natin bosesan. Kasi kung wala kami, saan kayo manonood? Sa mainstream media. O alam nyo naman, tinanong ko naman kayo. Di ba? Kung saan kayo mas nanonood? Sa mainstream media o sa political vlogger o content creator. O sumagot naman kayo dyan and I thank you. Kasi talagang nakikisama kayo doon sa mga tinatanong ko sa inyo. O, di ba? Kaya maraming salamat sa inyo. Di ba? O, yun laking pasalamat ko lang sa inyo na talagang ginagawa nyo. Maraming salamat mga kayon. Thank you so much at sa suporta nyo sa Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.